Kumukuti-kutitap, bumubusi-busilak, ganyan ang indak ng mga bumbilya. Kikindag-kindag, kukurap-kurap, pinaglalaroan ninyong mga mata. Kumukuti-kutitap, bumubusi-busilak, ganyan ang indak ng mga bumbilya. Kikindag-kindag, kukurap-kurap, pinaglalaroan ninyong mga mata. Iba't ibang palamuti ating isabit sa puno. Buhusan ng mga kulay, tambakan ng mga regalo. Kuti-kuti-tap, bumubusi-busilak, ganyan ang kurap ng mga bituin. Tumitibok-tibok, sumisinok-sinok, koronahan mo pa ng panalang. Pituin ng kangaroo, ribbon-less na sa guhitan, habang lalong dumadami. Regalo mo'y dagdagan. Kumukuti-kutitap, bumubusi-busilak, ganyan ang kurap ng mga bituin. Tumitibok-tibok, sumisinok-sinok, koronahan mo pa ng palaran. Bituin. Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Dum. Badum-badum. 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 Ito na naman yung masayang panahon, bumubasa-basa na kahon-kahon, said na ang busa, pagod ba ang paa, kahanap ng regalong mura't maganda. Ito na naman yung ganitong panahon, kung di kalendaryo ay maalat na hamon. Wala na bang iba, fruitcake na luma, exchange gift na diary, chocolate at sabon. Wala na ba kundi panandali ang saya? Wala na ba kundi ako, ikaw at siya? Nalilimutan natin kung bakit may Pasko, isang nagmamahal na Diyos ang sinilang sa mundo. Ito na naman yung ganitong panahon, kung di kalendaryo ay maalat na hamon. Wala na bang iba, fruitcake na luma, exchange gift na diary, chocolate at sabon. Wala na ba kundi panandali ang saya? Wala na ba kundi ako, ikaw at siya? Nalilimutan natin kung bakit may Pasko, isang nagmamahal na Diyos ang sinilang sa mundo. Wala na ba kundi panandali ang saya? Wala na ba kundi ako, ikaw at siya? Nalilimutan natin kung bakit may Pasko, isang nagmamahal na Diyos ang sinilang sa mundo. Maligayang Pasko, maligayang Pasko, maligayang Pasko sa inyo. Hey, hey, hey!
Magandang gabi po and maligayang Pasko sa ating lahat. Grabe, December na po. Malapit nang matapos ang taon pero syempre magpapasko muna. Ayan. So magandang gabi po sa inyo. It's a happy Wednesday again. Patiin po natin ang bawat isa sa comments. Ayan. Nandito na po ba kayo? Check natin kung sino na yung mga classmate natin. Una sa lahat, nandito na po si Ate She from CTJ Union. Nandito din po si Tita Guy, si Mama, Tita Levy, Tita Babes and Tito Andy, Tita Mar, si Sister Lori, Tita Nati, Tita Mameng, si Teacher Pete, Tita Mary, Tita Christina, Tita Mabel, Tita Alma, Sister Ninette, Tita Helen. Ayan, magandang gabi po sa inyo. Andito na din si Tita Beng at si Tita Leslie. Ayan, talagang palagi pong maagang ating mga nanay. Merry Christmas po sa ating lahat. Ayan, tignan mo naman yung decor natin. Magandang gabi po. Edwin Patawig, magandang gabi po sa inyo. Sige po, kung nandyan na kayo, magpakilala po kayo sa comments. Ayan, tinatawagan na po sila Tita Lolit. Sister Nelia Tablit, magandang gabi po sa inyo. Merry Christmas po sa ating lahat. Panahon na naman po ng mga Christmas party. Ano bang gusto nyong matanggap ngayong Pasko? Sana wag naman mug. O kaya face towel na naka-shape na teddy bear. Sige po, if you're there, let us know in the comments. Magandang gabi po. Andito na din si Ate Arlene from CTJ Union. Check lang po natin kung ilan na tayo. Ayan, 19. Praise God. Hintayin natin yung iba nating mga classmate bago tayo mag-start. Maaga-aga pa naman. Andito na po sila Tita Tess Merillo. Magandang gabi po sa inyo. Pansin nyo ba lumalamig na naman? Kami mga may arthritis na nararamdaman. Magpapasko na naman, malamig ang simoy ng hangin. At masakit ang kasukasuhan namin. Ayan, magandang gabi po sa inyo. Edita Oroseo and Tita Rachel. Good evening po. Sige, mukhang pwede na tayo mag-start. Check lang natin ng konti. Okay. Sige po, it's now 7:34, time check. And magsimula na po tayo sa ating pag-aaral. Okay. Samahan niyo po ako and let's pray. Panginoon, pinupuri ka namin. Nagpapasalamat po kami, Lord, sa panibagong linggo na binigay mo. And ngayon, Panginoon, na December na, nagpapasalamat din po kami dahil dumaan po ang halos isang taon
And nananatili ka pa rin pong tapat, nananatili kang mabuti sa bawat isa. Salamat po dahil hindi mo po kami pinabayaan kahit kailan. Ngayong gabi, Lord, as we worship you, as we study your word, nawa po madakila ka sa aming kalagitnaan. Kahit po hiwa-hiwalay kami, Lord, at kanya-kanyang bahay po kami nanunood, alam po namin, Lord, na sama-sama pa rin ang aming mga puso at lahat po kami, Lord, gusto naming matuto tungkol sa inyo. Nawa po, Banal na Espiritu, kumilos ka po sa aming kalagitnaan. Hipuin mo po ang aming mga isipan, ang aming mga puso. Kung meron po kami mga maling pag-uugali, maling paniniwala, baguhin mo po kami, Panginoon. At ngayong gabi, Lord, lahat po ng papuri at pagsamba ay maingat po namin tinataas sa iyo lamang. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Sige po, let's go to our praise and worship. Kahit kailan, hindi nagkulang ang Panginoon sa atin. Hallelujah. Hallelujah! Palakpakan po natin ang Panginoon. Siya ay mabuti sa lahat ng panahon. Praise God. Patuloy po natin siyang purihin. Sa
Palapahan po natin ang Panginoon ng malakas. Praise God. Merry Christmas muli sa ating lahat. Happy, ano ba date ngayon? December 4. Ayan. Sige po, tutuloy na tayo sa ating pag-aaral. Medyo maiksi lang naman siya. So, we will have time for questions. Pero kung sakaling hindi natin maubos yung oras, okay lang din naman. Kasi next week medyo mahaba-haba yung pag-aaralan natin. So, simulan na po natin. Ayan. Kung maalala nyo po last week, sinimulan na natin yung pag-aaral into the Roman officials or Roman governors na naglitis kay Jesus. So, number 1, you have Pontius Pilate. And then you have Herod. And then ibabalik na naman kay Pilato si Jesus. Basically, parang pinagpasapasahan lang naman siya. Pero maalala po ninyo, kaya ginawa iyon ng mga religious leaders is because they needed a Roman official to pass a death sentence onto Jesus. So, hindi nila kayang magsentensya. Specifically, and we studied this last week, hindi nila kayang magsentensya ng kamatayan through crucifixion. Sige, lagay natin para maalala po ninyo. Dahil ito pong method ng execution na ito ay sa mga Romano lang. So, yung mga Hudyo, meron silang mga illegal, mga under the table na execution. Lalo pag usapin siya ng heresy, ng blasphemy, 'di ba? Pag adultery. Para kasi sa Mosaic law, those are all capital crimes. So they are punishable by death. Ang ginagawa ng mga Hudyo, most of the time, they would stone that person to death. So madalas po hindi na yan pinapansin ng Roman government kasi hindi naman nila concern yun. Masyadong maliit yung kaso, kumbaga. Masyadong maliit yung kaso para makialam pa sila. Pero dahil itong si Jesus, he was a public figure somehow, maraming sumusunod sa kanya, at napaka-specifically gusto ng mga Jewish leaders na mga Romano ang mag-crucify kay Jesus. Kasi ayaw nila yung backlash, ayaw nila yung feedback ng tao pag nalamang sila mismo yung nagpapatay kay Jesus. Sumisikat na si Jesus eh. So as much as possible, gustong maghugas kamay nitong mga Jewish leaders. At ang paraan para magawa nila yon, maipapatay nila si Jesus without getting their hands dirty, so to speak, is ipapasa po nila sa mga Romano. So last week, pinasa po nila kay Pilato. And as we all know, despite the various and ridiculous accusations thrown against him, Jesus was still found innocent by the governor of Judea. Lagay nyo nga po sa comments, innocent. Sige po, i-type nyo po, innocent. Kahit na ang dami nilang akusasyon, ang dami nilang paratang, mamaya pag-aralan po natin, i-reviewin natin yung ilan sa mga paratang nila. But they were all ridiculous accusations. So si Pilato, gets niya yun. Kasi sa totoo lang, kahit gusto niyang i-keep yung peace between the religious leaders and the Roman government. Kasi malaking gulo pag nag-away, pati pa yung dalawang sangay ng pamumuno na yun. So gusto niyang i-keep yung peace as much as possible. Pero, hindi din naman siya stupid. Gets niya na itong mga Sanhedrin, itong religious leaders, mukhang pinupuntiryan nila si Jesus. Meron silang agenda against Jesus. Kaya si Pilato, he kept himself objective. Ano yung accusation nyo? Sige, yan. O sige, ito pa. O sige, ito pa. Pero base sa mga yan, let's look at the facts. Let's look at the evidence. Wala akong nakikitang pagkakamali dito kay Jesus. So last week, dun po natin iniwan yung usapin. Basically, Pontius Pilate, one of the people na merong kapangyarihang ipapatay si Jesus, he found Jesus
innocent. Kahit sino naman pag titignan po natin yung buhay ng Panginoon, kung paano siya nagturo, kung paano siya nagpagaling, kung paano siya nagministeryo, wala naman pong pagkakamali siyang nagawa. Kahit kailan hindi siya nag-lead ng rebellion against Rome, kahit kailan hindi niya inudyok yung mga tao na magrebelde or mag-aklas sa gobyerno, wala po siyang ginawa kahit kailan na gano'n. Because all he did was speak the truth. He told the gospel, and apparently, merong mga ibang tao, particularly the Jewish leaders, na hindi nila gusto yun kasi sinasubvert nun, and it goes against all of their wrong teachings. Yun ang nakakatawa dyan yung mga tao na dapat nag-i-implement ng tamang pag-aaral ng salita ng Panginoon. Sila na nagtuturo dapat ng tama. Sila pa yung gumagawa ng mali. Kaya pag merong tao na nagturo ng katotohanan, ironically, they were against him. Sabi nga po natin marami dito sa mga religious leaders, or siguro sabihin natin some of them, medyo nagigets nila na mukhang etong si Jesus yung Messiah. Ang dami niyang na-fulfill na prophecies. Yung kanyang mga katuroan are consistent with scriptures. Aside from siguro yung kiniklaim niya na siya ay anak ng Diyos, wala naman sigurong pagkakamali sa kanyang mga sinasabi. Pero, na-overtake pa rin yung ganong mga pag-iisip nila ng mga religious leaders ng katotohanan na they wanted to preserve their power. At itong si Jesus, he was a threat. He was a threat to their power. So, nung nalaman nila na according to Pilate, inosente si Jesus, anong ginawa nila? Hindi sila nagpatalo. So, they thought of another tactic to push Pilate into action. They started to accuse Jesus of something that the Roman official couldn't ignore. Ngayon, they parang gumawa sila ng katwiran na medyo makaka-relate or magiging concerned etong si Pontius Pilate. So ano ang kanilang naging katwiran? Take note, pinag-aralan na po natin to last week, itong mga verses na ito. Pero gusto ko lang silang daanan kasi ito yung context ng pag-aaralan po natin ngayong gabi. Let's go to verse 5, Luke 23 verse 5. Sabi po ng mga religious leaders, Jesus stirs up the people all over Judea with his teaching. Lumilikha daw siya ng gulo, stirs up the people all over Judea. So specifically all over Judea. The Sanhedrin insisted that Jesus was a troublemaker and a threat to peace and order. Specifically, he was stirring up the people in the region of Judea. As you all know, yung Judea po ang pinangungunuan ni Pontius Pilate. So this was now an accusation that Pilate couldn't ignore. Let's go to verse 5b hanggang 7. Sabi po dyan, Jesus started in Galilee and has come all the way here. So, sa Galilee siya nagsimula ng kanyang movement, ng kanyang rebellion, at ngayon naparito na po siya. Notorious po yan sa Galilee. So, parang ganun yung accusation nila. Verse 6, on hearing this, Pilate asked if the man was a Galilean. So if Jesus' ministry or uprising really started in the northern region of Galilee, lagay nyo nga po sa comments, Galilee. Sige po, i-type nyo po sa comments, Galilee. Kung dun daw po nagsimula yung pag-aaklas, dun nagsimula yung movement, dun nagsimula daw si Jesus na mag-amass ng kanyang army, then Pilate could pass on the responsibility to the Roman appointed governor there. Kasi maalala po ninyo last week no, pinag-aralan natin, ayaw talaga ni Pilato na makisawsaw dito. Yes, he wanted to keep the peace between the Roman government and the religious leaders. Pero alam niya na si Jesus ay inosente. So,
that also goes to show na baka may mga tao, in fact, maraming tao, na maniniwala kay Jesus. So pag namagitna, pag nanghimasok pa itong si Pilato, baka sa kanya naman magalit yung mga Hudyo. Marami siyang binabalanse, especially politically, dito sa desisyong ito. So, as much as possible, kung pwede niyang ipapasa niya. Ipapasa po niya. He could keep his relatively peaceful connections with the Jewish leaders while at the same time avoid all accountability. So, yun ang naisip niya. Nung narinig niya na galing palang Galilea, etong si Jesus, ting! Biglang umano yung tenga niya at na-realize niya na, oo nga, no? Pwede ko tong ipasa. Sino nga ba ang gobernador ng Galilee? And apparently, yung governor na yun ay nandito sa Jerusalem. Sabi dyan sa verse 7, when Pilate learned that Jesus was under Herod's jurisdiction, so Galilee and Perea were both in the northern region of Israel. Nasa norte po sila. At ang namamahala po doon ay si Herod Antipas. Alam na po natin yan. Last week, nagkaroon tayo ng konting preview. The reality was that Pilate never saw Jesus making trouble in Judea. Siyempre, itong si Pilato, although he was a ruthless man, at medyo, minsan malupit po talaga siya sa mga Hudyo, objective pa rin naman siya. Like any other Roman official, meron silang sinusunod talaga ng mga batas, mga guidelines, bago sila maglitis at bago sila magsintensya ng kahit sinong kriminal. So it would be very suspicious for Pilate na makita itong mga religious leaders gusto nilang ipapatay yung kapwa nila Hudyo, si Jesus. At ngayon nalaman niya na galing palang Galilee itong si Jesus. So true-blooded and bona fide Hudyo etong si Jesus. So bakit nila gustong ipapatay? Ayaw ni Pilato na manghimasok doon. Ayaw niya nung komplikasyon na yun. So anong ginawa niya? Malamang sa malamang habang sumisikat si Jesus, merong mga investigator, merong mga enforcer na pinadala si Pilato to observe Jesus. At si dinami-dami ng mga ginawa ni Jesus while he was in Judea. If you remember, no, halos isang linggo na po silang nasa Judea kasi it was the Passover festival. So nandun sila sa Jerusalem, nandun sila sa Bethany, all of these places were in Judea. And as far as Pontius Pilate was concerned, wala namang ginawang kalokohan itong si Jesus. So, hindi niya masabi na guilty si Jesus. As far as he knew, he was innocent. As far as the evidence was concerned, Jesus was innocent. However, ito na naman yung sinabi natin kanina, no? Gusto niyang ipasa talaga yung responsibilidad. But if the Messiah ever threatened the peace in Galilee, then it's the Galilean governor's problem now. Ipapasa niya kay Herod, and Herod should be the one to pass a death sentence on Jesus. So, literally, hugas kamay ang mangyayari po. And hindi pala literally, figuratively, hugas kamay. Pero next week, pag binalik na ni Herod si Jesus kay Pilato, literally, maghuhugas kamay itong si Pilate as a symbol na wala na siyang pananagutan dito. Naging desisyon na ng mga tao na ipapako si Jesus. So, pansinin niyo po, no, kahit malupit itong si Pilato, he was a very cunning, tuso po siya at marunong talaga siya, matalino po siya na official. He knew the politics, the in and outs of politics. Kaya hindi siya papaloko agad, papauto dito sa mga religious leaders. So what did he do? Verse 7, he sent Jesus to Herod, who was also in Jerusalem at that time. So, kung maalala po ninyo, no, etong mga Roman governors, pumupunta po sila sa Jerusalem, especially during Jewish festivals. So, fortunately, Pilate didn't need to send Jesus away very far. Hindi niya kailangang ipadala sa all the way to Galilee pa. Kasi si Herod Antipas,
nandito na siya mismo sa Jerusalem. So, bakit nga po ba nagpupunta itong mga Roman governor sa Jerusalem? Lalo na pag merong festival. It's because these festivals were critical times in the city. Medyo delikado siya kasi marami yung mga tao. So, merong potensyal na merong magrebelde, merong mag-aklas, merong manggulo. Kasi nga, marami pong nagme-make ng pilgrimage sa templo. During the 3 main festivals, di ba? Kailangan pumunta ng Jerusalem ng mga Hudyo. Kahit nasang panig po sila ng Israel or yung iba kahit nga nasa abroad na, they would make a pilgrimage to Israel. Especially during the festivals para magsamba. So kung maalala po ninyo nung panahon na si Jesus naman ay pinanganak, it was also, hindi naman siya time ng festival pero it was a time of census. So yung mga tao, nag-uwian po sila sa kanilang hometown. At dahil si Joseph, ang hometown po niya ay Bethlehem, kinailangan pumunta sila sa Bethlehem. Mapapansin nyo po, Bethlehem lang yun, hindi yun Jerusalem. Medyo maliit-liit po na bayan ang Bethlehem. Pero sa sobrang dami po ng tao, hindi na nakahanap sila Mary and Joseph ng matutuluyan. So, ganun din po lalo na sa Jerusalem kasi yun ang sentro ng pagsamba ng mga Hudyo. Napakaraming tao. That's why full force, minsan nagtutulungan po itong mga governor from Galilee, from Samaria, from Perea, and now from Judea. Nagsasama-sama po sila to take care of the city. Kasi karamihan nga ng mga Hudyo nandun. So basically, nagiging ghost town yung ibang mga syudad. Kasi ang natitira lang doon yung mga buntis, yung mga may anak na bata na hindi makapag-travel, yung mga may sakit. So sila ang naiiwan sa mga city. Anyway, masyado na po tayo humaba doon. Ito na po yung verse talaga natin, main verse natin, main passage natin for tonight. Let's go to verse 8. Sabi po dito, when Herod saw Jesus, yan, lagay nyo nga po sa comments, Herod. Pwede po bang i-type nyo sa comments? Herod or Herod. Herod Antipas was one of the sons of Herod the Great. So, hindi po ito si Herod the Great. Okay? Hindi din ito yung Herod na nasa Book of Acts. Actually, 3 magkaibang tao ito. Meron pong at least 4 na Herod sa Bible. Herod was actually a family name. Kung paano yung Viray ay family name, nanggaling kay Lolo, then minana ni Papa, and then minana ko. Yung Herod po ay parang surname of sorts, family name of sorts, ng pamilya ni Herod the Great. So it was famously used by Herod the Great. Siya po yung pinakaunang Herod na nakita natin sa New Testament. Kung maalala po ninyo, si Herod the Great yung namumuno sa Israel nung pinanganak si Jesus. Siya po yung nilapitan ng mga wise men. And then, nung sinabi nila na naparito kami para sambahin ang hari ng mga Hudyo, medyo na-insecure to si Herod the Great. Gusto niya tuloy ipapatay lahat ng mga isinilang ages, ano nga ba yung nangyari? From 2 years old pababa, to make sure na walang may iwan na Messiah or hari nga daw ng mga Hudyo. So si Herod the Great yun. Now, nung namatay na po si Herod the Great, the land was divided and given to his sons. So you have Philip, you have Archelaus, and then you have Antipas. At sila po yung namuno sa mga bayan ng Israel, sa mga region ng Israel. Basically, at that time, hinati na po ng Roman government yung Israel, kaya nagkaroon ng Samaria sa gitna, nagkaroon ng Judea sa baba, nagkaroon ng Galilee sa taas, and then yun po ay pinamunuan ng mga anak ni Herod the Great. Isa po sa mga anak ni Herod the Great was Herod Antipas. At siya po ang namuno sa norte. Okay? Antipas ruled over the northern territories for over 40 years. Lagay nyo nga po sa comments, 40. Lagay po ninyo sa comments, 40.
years. So medyo mahaba-haba. Hindi katulad nung ibang kapatid niya, si Philip, saka si Archelaus, medyo mabilis po silang namuno kasi either dinepose sila or, tinanggal sila sa pwesto or namatay na lang sila. Pero itong si Antipas, somehow, naging successful po siya na governor ng Galilee and Perea. Now, kung maalala po ninyo, itong si Antipas, famously, he had a run-in with John the Baptist. Hindi ko na po masyadong dedetalyahan kasi baka mamaya mag-jumble-jumble sa utak natin. But if you remember, si Herod Antipas, he committed adultery with his sister-in-law. In other words, yung asawa ng kanyang kapatid na si Philip, si Herodias, pangalan po ng babae, ay inasawa nitong si Herod Antipas. So dahil po doon, si John the Baptist, pumunta siya kay Herod, yung governor, at renebuke niya. And because of that, Antipas had John arrested, nilagay po siya sa kulungan, and then eventually at the request of Herodias, yung kanyang asawa, kasi medyo galit na galit talaga tong babae na ito kay John the Baptist, pinugutan po ng ulo si Juan Bautista. So basically, yan po ang naging history ni Herod Antipas with John the Baptist. Meron silang, paano ba natin madidescribe itong kanilang interaction? Well, hindi naging maganda ang kanilang naging experience, lalo na kay John the Baptist kasi nga, pinapatay po siya nitong si Herod Antipas. Verse 8b, apparently, Herod Antipas was greatly pleased nung pinadala ni Pilato si Jesus sa kanya because for a long time, he had been wanting to see him. So, ito pong si Herod Antipas ay nananabik na makilala si Jesus. Now, bakit kaya? Kung maalala po ninyo, 'di ba? Nagkaroon siya ng encounter with John the Baptist. But another reason was that in Mark 6, di ko lang kung maalala po ninyo ito, nagsimula si Jesus na ipadala yung mga disipulo 2 by 2. For the first part of their ministry, kasama nila palagi si Jesus Umiikot po sila around Galilee. Madalas nagsistay sila sa Capernaum, pero umiikot po sila around Galilee. Now, around second year ng ministry ni Jesus, pinadala po niya for the first time itong mga disipulo, 2 by 2. And what did they do? Nag-roam po sila throughout Israel, at sila po ay nangangaral at nagpapamalas ng himala in the name of Jesus. So, nung narinig po ito ni Herod Antipas, pwede nyo pong basahin yun sa Mark chapter 6. Nung narinig to ni Herod Antipas, inakala niya na si Jesus, yung leader nitong mga disipulo na ito, ay actually si John the Baptist na nabuhay muli. So, pwede po bang ilagay nyo po sa comments, John? Ayan, lagay nyo po sa comments, John. Or kung overachiever kayo, lagay nyo, John the Baptist. Inakala ni Herod Antipas na itong si Jesus, si John the Baptist. So this was probably why Antipas was excited to finally see the Messiah face to face. Kasi hindi natin alam kung bakit nga ba hindi niya kinita si Jesus kahit kailan. Sa Galilee na nga sila naka-headquarters, dun sila nagmi-ministeryo. So bakit parang hindi pa niya nakikita ang Panginoon? Parang alam lang niya by reputation. Parang hindi siya masyadong familiar dito kay Jesus to the point na inakala pa niya na siya si Juan Bautista. Pero yun ang context, kaya etong si Herod, medyo iba po ang kanyang reaction nung dumating si Jesus sa kanya. Whereas si Pilato, medyo annoyed siya,
Hindi niya nagigets kung bakit kailangan padaanin pa sa kanya to. Pwede namang sila na lang mag-usap na mga Hudyo. Bakit dinadamay pa siya? Parang ganun yung sentimiento ni Pilato And then, nung nalaman nga niya na inosente tong si Jesus, mas lalo bang nagtaka si Pilato, bakit nyo to hinaharap sa akin? Maiipit ako dito pag sinintensyahan ko to. So nung pinasa niya kay Herod, we would assume na ganun din ang magiging reaction ni Herod. Bakit nyo ipapasa sa akin to? Bakit ako ang maglilitis sa kanya? This is a Jewish concern. Hindi to concern ng Roman government. And I, si Herod, am a Roman governor. Pero again, excited si Antipas na makilala si Jesus kasi nga, akala niya, either yan si John the Baptist or someone na merong kapangyarihan katulad ni John the Baptist. So Pilate, in the process of transferring Jesus, sa proseso ng pagpapasa niya ng responsibilidad, he actually gave Antipas the chance to speak with this man that he had heard so much of. Kaya bukas palad, ano bang tawag doon? Open arms? Ano bang Tagalog doon? Open arms na winelcome netong si Herod, si Jesus. Ayan, tingnan nyo po yung picture, Excited po talaga siya. Siguro akala nga niya si John ito. Verse 8c, tuloy po natin. From what he had heard about Jesus, he hoped to see him perform a sign of some sort. So ito na po, nabubuking na natin unti-unti yung dahilan talaga kung bakit niya gustong makita si Jesus. Herod had surely heard much about Jesus, but his only interest was a desire to be amused and entertained by a miracle. Naghahanap po siya ng sign according to the verse. Gusto niyang makakita ng himala mula kay Jesus. Pwede po bang ilagay niyo sa comments, miracle? Miracle or himala. Now, siguro nagtataka kayo, ito kayang si Antipas at one point in his life, naniwala siya at the very least man lang kay John the Baptist. Naniwala siya na totoo yung balita na pinapaglandakan itong si Juan Bautista. Now, it's very possible that Antipas had at one time expressed some religious interest. Why? Because he heard the word of God from John the Baptist. Narinig niyang nangangaral si Juan Bautista. Actually, throughout John the Baptist ministry, karamihan ng kanyang mga lecture ay ginawa niya sa region ng Galilee. So, sikat po itong si John the Baptist sa Galilee. Sikat po siya doon. And malamang dahil itong si Herod Antipas, ang governor ng Galilee, narinig na po niyang si John, let alone narinig niyang mangaral personally. Kasi nga, renebuke siya Ang problema, he still wanted to continue in his sin. Kahit narinig niya yung mabuting balita kay Juan Bautista na dapat magbago siya ng buhay, dapat siya isumunod sa Panginoon, Herod hardened his heart against God and His Word, and he became dead to conscience. Kaya nga po, nung nakita niya na si Jesus, hindi siya nanghihingi ng signs and wonders para maniwala siya. No. The Galilean governor wanted Jesus to prove himself through miracles, through signs and wonders, so that he could be entertained. Ito pong si Herod Antipas, katulad ng kanyang tatay at katulad ng ibang mga kapatid po niya, mahilig sila sa spectacle Hindi siya katulad ni Pilato. Si Pilato po kasi he came from being a soldier. So ano po siya, very matter of fact. Very pragmatic po siya. Ayaw niya ng mga ganyang unnecessary na mga pakulo at kung ano-ano man. Theatrics, ayaw niya ng ganun. Pero etong si Herod, mahilig po siya sa ganyan. Kaya nga po niya inasawa yung kanyang sister-in-law. Ang hilig niya sa drama. Kaya din nagkaroon ng opportunity na
humingi ng favor itong si Herodias sa kanya na ipapatay si John the Baptist. Kasi there was this one time, nagpapiging itong si Herod Antipas. Tapos pinasayaw ni Herodias yung isang babae para ma-please etong si Herod. And after he was pleased, humingi siya ng favor. At ang naging favor was yung ulo ni John the Baptist. So, pansinin niyo po, no, etong si Herod Antipas, he was a complete opposite of Pontius Pilate. Mahilig po siya sa theatrics. Mahilig siya sa mga ganitong pakulo. At ngayon na nasa harap niya na si Jesus, na matagal na po niyang hinihintay, nag-e-expect siya na gumawa ng himala, gumawa ng signs and wonders, si Jesus. Pero meron bang ginawa si Jesus? Wala po. Wala po ni isa. Herod plied Jesus with many questions. In other words, kinukulit niya si Jesus ng maraming tanong, but Jesus gave him no answer. So malamang yung mga tanong niya patungkol sa, siguro, ikaw ba si Juan Bautista? Meron ka bang kapangyarihan katulad ni Juan Bautista? Ang ironic lang dyan is that Herod governed over Galilee where Jesus spent most of his ministry. Karamihan ng ministry ni Jesus, actually, doon nga siya nakatira sa Nazareth. So, Herod had numerous chances, marami po siyang pagkakataon to hear Jesus again and again. Kasi nga po si Jesus, hindi naman siya patagong nagtuturo. Walang secret meetings, walang hidden places. Palagi po siyang in public kasi kahit na maraming na-offend na religious leaders, ayaw naman niyang ipagkait yung mensahe sa mga normal na Hudyo. So, hindi po siya nangangaral ng patago. Palagi pong in public. Actually, kung maalala po ninyo, yan din yung pinuna niya sa mga religious leaders. Kasi nung nililitis nila si Jesus, palagi nilang tinatanong, particularly po si Anas, saka si Caiaphas. Sabi nila, ano bang katuruan mo? Ano bang katuruan mo? Hindi nila sinasabi yon dahil hindi nila alam. Actually, alam nila kung anong katuruan ni Jesus. Kasi palagi naman siyang nangangaral in public. Gusto lang nila na manggaling sa sariling dila at labi ni Jesus yung bagay na pwedeng mag-convict sa kanya. So narinig na nilang nangaral si Jesus na siya daw yung anak ng Diyos. Ngayon gusto nilang mangyari, gusto nilang marinig mula sa sarili niyang bibig in front of them, in front of the council, in front of a formal trial, na siya yung anak ng Diyos. Alam na nila ito. Alam na nila kung ano ang katuruan niya. So, ganun din po dito kay Herod the Great. Hindi niya tinatanong si Jesus dahil gusto niyang malaman. Alam na niya dapat. Or at the very least, bakit hindi siya nagtanong? Ang tagal na ni Jesus na nasa Galilee. The governor never sought Jesus out to hear what he had to say. Sa tinagal-tagal ni Jesus, hindi man lang siya kahit kailan kinita nitong si Herod Antipas. So, the Messiah refused to answer any of his questions because he knew that Herod wasn't sincerely seeking the truth. Lagay nyo nga po sa comments, truth. Pwede nyo po bang i-type? Truth. Kahit na ang daming tanong ni Herod Antipas, halatang halata ni Jesus na hindi naman talaga niya gustong maniwala. Hindi niya gustong makumbinse. Ang gusto lang niya ay maaliw, gusto niya ma-entertain. Kaya pinapagawa po niya ng signs si Jesus. The same man who murdered John the Baptist, and if you know, si John the Baptist po yung pinsan ni Jesus. He now saw Jesus as a miracle performer for his own entertainment. Herod was a wretched and shallow man, so Jesus had nothing to say to him. Tansyado na ng Panginoong Jesus si Herod eh. Tansyado niya na. So hindi na lang niya pinatulan. Yun ang kahanga-hanga din po sa Panginoon eh, no? Although palagi po natin sinasabi ito kasi yan naman po yung point ng kanyang mga various trials. 6 times po siyang nilitis.
Iba-ibang grupo, merong mga Hudyo, merong mga Romano, merong mga pare, merong mga governor. And for 6 times, palaging ko na-question ng Panginoong Jesus. Pero for the most part, hindi siya naglalaban, hindi din siya nagdadahilan, ni hindi man lang niya dinedepensahan ang kanyang sarili. Kasi alam niya na kailangang mangyari ang lahat ng to. Kailangan mangyari lahat ng to. This was all part of God's plan para makapagsakripisyo ang Panginoong Jesus ng kanyang buhay to pay for humanity at matubos ang ating mga kaluluwa. Ganon din po kay Herod. Alam ni Jesus na kahit anong sabihin niya, hindi naman makukumbinsi itong si Herod. Alam niya na yung puso ng governor na to . So Jesus kept silent. He had nothing to say to Herod. Syempre, ayaw yun ng mga chief priest. Kasi kung hindi magsasalita si Jesus, hindi nila siya mahuhuli. Yung mga accusation na binabato po nila kay Jesus, hindi nagsistick. So what did they do? Verse 10, the chief priests and the teachers of the law were standing there. Nakaabang po sila. Can you imagine? Nakaabang sila, vehemently accusing him. Matindi yung kanilang pag-aakusa, matindi yung kanilang mga pang-iinsulto and pagpo-provoke kay Jesus. Even though they despised all Roman officials. Alam niyo po yan, galit na galit sila sa mga Romano . The Jewish leaders still stood by to make sure that Jesus was convicted of a crime that would lead to his death. Kahit na ayaw nila sa mga Romano, desidido po talaga silang ipapatay si Jesus by any means necessary. So kahit anong sasabihin nila, anong kailangan nilang sabihin, sasabihin po talaga nila. Now, we don't know what charges they brought up against Jesus before Herod. Hindi natin alam kasi kumpara dun kay Pilato, nilatag nila yung mga dahilan daw kung bakit dapat ipapatay itong si Jesus. Dito kay Herod, hindi natin alam kung anong mga dahilan, but we can imagine pareho lang yung sinabi nila. Kasi baka mamaya mag-compare ng notes si Pilato sa si Herod, tapos merong inconsistency sa mga accusation nitong mga religious leaders. So earlier, they told Pontius Pilate that Jesus stirred up the Jews. Stirred up the Jews. In other words, kino-confuse daw po niya, ginugulo niya yung bayan ng mga Hudyo. They accused him of corrupting the nation, forbidding the Jews to pay Roman taxes. Inaakusahan siya and claiming to be a king. In other words daw, bilang Messiah. Diba? Yung tinuro po ni Pastora Olive nung Sunday, Mashiach in Greek, in Hebrew pala, and Christos in Greek. So Jesus daw, according to them, claimed to be a Christos or a king. Pero, hindi naman. Hindi naman siya kahit kailan nagsabi ng ganon. Sinabi lang niya na siya ay anak ng Diyos kasi yun naman ang katotohanan ng kanyang identity. Pero, hindi niya kahit kailan sinabi itong mga ito na ginugulo niya mga Hudyo, kinukorap niya yung bayan, pinagbabawalan niya silang magbayad ng buwis, nag-aakla siya sa Romans, at gusto niyang palitan si emperador bilang hari. Wala po siyang sinabing gano'n at wala siyang ginagawang gano'n. And just as Pilate didn't really see Jesus as a threat, kaya niya tinawag na inosente si Jesus, kasi wala namang kalaban-laban yan. Paano yung masasabi naglilid yan ng aklasan? Naglilid yan ng rebellion? Wala ngang kalaban-laban, no? Mukha ngang kaawa-awa Ganun yung naging reaction ni Pilato. Ganon din po yung naging reaction ni Herod Antipas. Sabi dito sa verse 11, then Herod and his soldiers ridiculed and mocked him. Sa sobrang hindi niya nakikita na threat si Jesus, hindi niya nakikita na delikado si Jesus, ganon na lang yung lakas ng loob niya to ridicule and mock him. Take note, Jesus never defended himself or claimed to be a resurrected John the Baptist. And because of this, Herod never really took him seriously. Instead, he and his soldiers
mocked the Messiah. Lagay nyo nga po sa comments, mocked. I-type nyo po sa comments, mocked. Ano po bang Tagalog ng mock? Ininsulto nila, inasar nila si Jesus. More importantly, minaliit nila si Jesus. This was the Son of God. This was the King of Kings. Pero minaliit nila. They mocked Him. When Jesus refused to entertain Him, Herod entertained himself by mistreating Jesus. Again, mahilig siya sa mga ganyan, si Herod Antipas. Mahilig siya sa theatrics. Mahilig siya sa mga ganyang pakulo. Kasi nga, gusto niya ng entertainment. So, nung hindi siya pinaunlakan ni Jesus, siya na lang yung gumawa ng spectacle. Verse 11b, dressing him in an elegant robe, they sent him back to Pilate. Before sending Jesus back to Pontius Pilate, Antipas did his best to humiliate him. He humiliated Jesus. They dressed Jesus in an elegant and royal robe that mocked his divine kingship. Kung maalala po ninyo, no, ano nga ba ang simbolo ng isang robe? Ito po, ipapakita ko po sa inyo yung itsura ni Jesus, no? Ayan. So, yung violet po na balabal dyan ay yung balabal na sinuot nila kay Jesus. As you all know, 'di ba? Ang mga balabal, specifically po yung ganyan na anong tawag diyan? Color violet or color purple, rene-reserve po 'yan sa royalty. So, basically, para bang kiniklaim nila na si Jesus ay royalty and yet they were humiliating him. Ayan, sabi po ni Pastor Arlene, tinuya siya. Parang ang laki-laking insulto yon na ito po, inline po ito dun sa suot din ni Jesus dyan sa picture yung crown of thorns. Kasi kahit na yung corona at yung balabal ay simbolo ng royalty, tignan nyo naman kung paano nila sinuot kay Jesus. Diba? Meron nga siyang balabal pero nakagapos naman siya. Meron nga siyang corona pero binugbog naman siya at sugatan siya. So the Messiah would wear this same shameful robe all the way to the cross. Lagay nyo nga po sa comments, robe. Lagay nyo po sa comments, robe. Etong robe na ito din po yung pag-aagawan ng mga Roman soldiers bilang souvenir nung ipapako na nila si Jesus. Pinagpunit-punit po nila yung balabal na suot ni Jesus at yun yung gagamitin nilang pangtaya kasi nagsusugal sila sa paanan ng krus. Yun yung pinangtaya nila at gagawin nilang souvenir. So malamang itong robe na ito, mahal to. Hindi to kahit anong balabal lang. Pero yun nga yung mas nakaka-insulto dun eh. Kasi it was meant for a king and yet tignan nyo yung itsura ni Jesus. They were mocking him. They were ridiculing him. And next week nga po, next week sa pag-aaral natin, patuloy nilang kukutsain, tutuyain ang Panginoon after masentensyahan ni Pilato si Jesus ng kamatayan. Pasensya na po, no, pero alam kong magpapasko na. Tapos ang topic po natin is all about yung pagkukutsa kay Jesus. Pero siguro sumakto na lang din kasi alam niyo naman po sa midweek, no, chronological po yung pag-aaral natin. Siguro sumakto na lang din na napaka-ironic. Kung kailan panahon ng Kapaskuhan at sineselebrate natin ang Panginoon, we also have to keep in mind, we have to have this perspective na hindi po naging madali ang buhay ni Jesus dito sa lupa. Kahit nga nung pinanganak po siya, hindi naman siya pinanganak sa hotel or sa palasyo bilang hari. No, pinanganak po siya sa sabsaban.
at yung masarap sana na higaan para dito sa anak ng Diyos ay naging kainan ng mga hayop. Yung manger, yung sabsaban, ay dun po nila nilagay ang Panginoong Jesus. Imbis na merong laksa-laksang mga tao na nagdiriwang sa kapanganakan ng hari, wala pong nandun. Mga shepherd lang. At itong mga shepherd na ito, hindi pa nila inakala na sa kanila mapupunta yung mensahe ng mabuting balita. Pero habang sila ay nagbabantay ng kanilang mga tupa, bigla nilang nakitang mga anghel. Nakakita sila ng mga anghel na nagdiriwang sa langit. So yes, wala pong mga tao na nagdiwang sa kapanganakan ni Jesus, pero may mga anghel. And alam po natin, after a few weeks or months, di natin alam kung gaano katagal yung time frame, dumating din yung mga wise men. And nagbigay pugay sila sa Panginoon. Yun lang yung mga tao na nakasaksi sa kapanganakan ni Jesus. Ngayong siya ay papunta na sa krus. Same story. Etong anak ng Diyos, etong hari ng mga hari, imbis na siya ay maging tanyag, imbis na siya ay ikarangal, imbis na siya ay purihin. Ito po yung itsura niya, niluluhuran siya ng mga sundalo, nilagyan siya ng balabal, nilagyan siya ng korona, hindi para siya ay ikarangal na hari, kundi dahil inaasar nila at kinukutsa nila siya. Hindi po naging madali ang buhay ni Jesus. Kahit yung kanyang kamatayan ay hindi naging madali. Kaya dapat maalala natin to na every Christmas, we celebrate gift giving. We celebrate our salvation because of Jesus. Pero yung binigay po ni Jesus ay hindi basta-basta kasi binigay niya yung buhay niya. At sa sakripisyo na binigay niyang iyon, hindi naging madali ang kanyang dinaanan. Grabing insulto. Grabing emotional na stress, grabing physical na torture. Pero lahat po ng ito ay inako ng Panginoon dahil mahal niya ang sanlibutan. For God so loved the world that He gave His one and only Son. At hindi na po natin kailangan gumawa ng kahit ano kasi hindi naman natin din mababayaran ang sarili nating kaluluwa. Pero we only need to believe. Whoever believes in Jesus will not perish but have everlasting life. Amen? So kinutsa nila si Jesus. And then, pinabalik nila kay Pilato. Grabe no, pinagpasapasahan. Verse 12, and this is our last verse for tonight. That day, Herod and Pilate, look at this, became friends. Before this, they had been enemies. Napaka-interesting naman ang verse na to na sinama ni Luke. Na ano kayang ipagsabihin itong detalyeng ito? Naging magkaibigan daw sila kasi matagal na silang magkaaway. Even though Pilate wanted to rid himself of the burden and responsibility of dealing with Jesus. Diba? Ayaw niya nang hawakan ayaw na niyang manghimasok sa kaso. Herod still ended up returning the Messiah to him. Binalik pa rin sa kanya. And the entire experience had an unexpected result. Ano pong nangyari? The two governors suddenly became friends. Lagyan nyo nga po sa comments, friends. Sige po, i-type nyo po, friends. Anong meron? Grabe yung bonding nila. Alam ko yung ibang magkaibigan, nagbabanding po sila sa biyahe. They like to travel, mahilig silang mag-shopping, mahilig silang kumain, mahilig silang magtsikahan, mahilig silang manood ng movie. Yun ang mga alam kong bonding ng friends. Pero itong dalawang gobernador na ito, they became friends because of Jesus. Specifically because they both had to sentence Jesus to death. What? Diba? Napaka-interesting. Up to this point,
Pilate and Antipas, Herod Antipas, had always been at odds with each other. In other words, nagka-clash po sila. Herod Antipas was of Arab and Edomite descent, so Hentil, Gentile po si Herod, but he still observed Judaism. Kung maalala nga po ninyo, yung kanyang tatay na si Herod the Great, siya po yung nagpalaki ng templo. Kaya nga it became known as the Temple of Herod. Originally, Solomon's temple yan. Kasi si Solomon yung unang nag-finance at nagpatayo ng templo. Eventually, in the New Testament, gumawa ng improvements, pinalaki po yun, in-extend yung templo, and then it became known as Herod's Temple. So, etong si Antipas, lumaki po siya observing Judaism. Hindi siya Hudyo. Hindi niya kadugo yung mga Hudyo. Pero he was a Jewish Gentile. He was known for being sympathetic to the people. Meron po siyang simpatsya, may awa siya sa mga Hudyo. Meanwhile, Pilate was a Roman military officer through and through. Romano po itong si Pilato and governor who was cruel to the Jews. So, posibleng yun yung isang dahilan kung bakit hindi sila nagkikitaan eye to eye. Some ancient records even suggested that Pilate hung Roman shields in Herod's palace. So parang grabing insulto po yun, no? Na pinapakita na si Herod, kahit tinatawag niyang hari yung sarili niya, kasi Antipas, if you know, Antipas means king. Kaya niya tinawag yung sarili niya na Herod Antipas, it basically means King Herod. Pero nung sinabit nitong Pilato, yung mga Roman shields na symbol po ng authority, di ba? Itong mga shield. Naging insulto daw po yun para kay Herod. So, hindi natin alam yung eksaktong dahilan kung bakit ganyan yung naging relasyon nila dati. However, because of Jesus, because of this whole incident, Pilate and Herod found themselves on better terms. Di ba? Napaka-ironic, napaka-interesting. They had a common ground in their opposition to Jesus and the chaos that could come from His popularity among the Jews. So, again, may mga magkakaibigan, nagbabanding sila sa pagkain, nagbabanding sila sa road trip, nagbabanding sila sa ibang interest. Ito pong si Pilato at si Herod, nagbanding sila because they had one thing in common, and that was Jesus. So take that as you will. Di ko alam kung paano nyo po, kung ano ang tingin nyo dyan sa kanilang pagkakaibigan. Pero, it's very interesting na sinama yan ni Luke sa passage. No? So next week, yan po ang pag-aaralan natin. Literally, di ko alam kung nakikita nyo po sa picture, no? Pero, subukan natin palakihin. Naghugas kamay etong si Pilato dahil siya na po yung ultimate na magsisentensya kay Jesus. Yan. So maghuhugas kamay po siya. Okay. Meron po ba kayong tanong bago tayo magwakas? Ang aga natin ngayon, di ba? Sabi ko sa inyo eh. It's now 8:38. Pero kung wala naman po kayong tanong, okay lang po. We can finish early tonight. Meron po ba kayong tanong or dagdag or observation? Sige po, hintayin ko po yung comment ninyo. Wala na po ba? Malinaw ba yung ating pag-aaral ngayon? Kaya wala kayong tanong? Sana naman, no? Kung wala na po kayong tanong, mag-amen na po kayo sa comments para malaman natin. And we will pray. Sige po, mag-amen po kayo sa comments kung wala na kayong tanong.
ito, si Mama may comment. Sabi niya, Jesus was a peacemaker even during his trial. Pinagbati niya itong dalawang magkaaway na to. Indirectly. Sige po, kung wala na kayong observation and tanong, mag-amen na tayo. Praise God. Ayan, salamat po mga kapatid. At sinamahan niyo ako ngayong gabi sa pag-aaral. Amen. Okay. Sige po, pag-pray na po tayo. Ipag-pray po natin yung ibang mga kapatid natin. If you have any prayer request, i-comment nyo lang po. At kahit hindi natin mapanalangin ngayon mismo, at least makikita po ng mga kapatid natin at pwede po nila kayong ipanalangin throughout the week. Ipag-pray din po natin yung mga upcoming natin activities. Specifically, sila Bishop po kasi ay pupunta ng Isabela next week, sa Sunday mismo, ng gabi yung kanilang alis. So, gagawin na po nila yung convention center natin doon, itutuloy nila. Kaya ipag-pray nyo po na ingatan sila at palakasin sila ng Panginoon. Sige po, samahan niyo ako at mag-pray tayo. Panginoon, pinupuri ka namin. Salamat po Lord sa mensahe mo ngayong gabi. Nagpapasalamat po kami Lord dahil napakaganda ng example na pinakita mo sa amin. Kahit po kayo ay ginigipit, kahit kayo ay kinukutsa, at kahit kayo po Lord ay pinaparatangan ng mga mali ni Pilato, ni Herod, ng mga religious leaders, hindi pa rin po kayo naglaban. You had all the power in the world, but you kept silent. Dahil siguro, Panginoon, yan po ang gusto niyong ituro sa amin ngayon. Alam po namin, Lord, na bilang mga anak niyo, walang pakana ang kaaway na magtatagumpay against us. Wala pong pwedeng ibato ang kaaway, si Satanas man yan or yung mga tao na umuusig sa amin, wala silang pwedeng ibato sa amin na makakasakit sa amin at makakapagpabagsak sa amin because we know that you, Lord, are for us. Pero ang leksyon po namin ngayong gabi ay sa kabila po ng katotohanan na yan, hindi po kami lalaban. Sa kabila po ng katotohanan na kasama ka namin, hindi kami magmamayabang, hindi kami magdadahilan, ni hindi namin dedepensahan ang sarili namin dahil alam namin, Lord, that you are fighting for us. We only need to be quiet. We only need to be silent, Lord, para mapreserba po namin yung aming patotoo. Iiwan po namin ang pakikibaka sa inyo, Panginoon, at kayo na po ang bahala. Ngayong gabi, Lord, nagtitiwala po kami sa timing mo. Nagtitiwala kami na kumikilos ka kahit, Lord, natutulog kami, kahit nananahimik kami, kumikilos ka. Salamat po, Panginoon. Salamat sa assurance na yan. Ngayong gabi, Lord, pinapanalangin po namin ang mga kapatid namin na nandito. Sa mga may sakit, pagalingin mo po sila. Sa mga magbabiyahe, ingatan mo po sila. Sa mga merong matinding pangangailangan ngayon, pagpalain mo po sila, Panginoon. For our brothers and sisters na naguguluhan at kailangan ng direksyon, paliwanagin mo po ang dadaanan nila. Gamitin mo ang salita mo, gamitin mo ang pananalangin po nila, gamitin mo ang mga kapwa nila Kristiyano para bigyan sila ng direksyon. Salamat po, Panginoon. Ngayong gabi, Lord, kami po ay namamahinga at kami po ay payapa na dahil alam namin, Lord, na Ikaw ay in control sa lahat ng nangyayari sa buhay namin. Muli, Panginoon, tinataas po namin sa inyo ang lahat ng papuri, pagsamba at pagkilala sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Palakpakan po natin ng Panginoon ng malakas na malakas na malakas. Meron po tayong konting mga announcement. Again, Merry Christmas! Sa darating po na Sunday ay Couples Fellowship, Couples Christmas Party. So sa mga couples po natin, we expect na nakapag-register na po kayo and nakapagbayad na po kayo ng mga kailangang bayaran dyan po sa ating screen. Ayan, basahin nyo na lang po. Nasa page din po natin yung mga detalye kung sakali. And sa December 15 ay Christmas party naman po ng mga chikiting.
ng Joyland. So yan po ay during our service 10 o'clock. We encourage the parents to bless the kids and volunteer teachers. Magdala po kayo ng mga small token. Hindi naman po kailangan mahal. Pero sana po ay i-bless natin yung mga bata sa yung mga teacher po natin. So ang exchange gift po nila ay 150 pesos. Optional po ito, hindi po ito sa pilitan. And ang food po ay pot bless. Magdala lang po kayo ng kahit anong pagkain na gusto nyo pong i-share. At ang Joyland Ministry po ay mag-serve ng spaghetti. So dagdagan na lang po natin yon. And then, on December 22, ayan, in-announce na po natin to pero gusto po nating ulitin, we will share the love this Christmas. So magdala po kayo ng small gifts or tokens. Again, hindi po kailangang mahal. Pero magdala po tayo on December 22 para po sa mga tao na hindi natin masyadong kilala sa church. So hindi po natin bibigyan yung mga kaibigan na natin or ka-lifeline natin or kapamilya. Ang bibigyan po natin yung mga tao na mas gusto pa po nating makilala next year. Okay? So December 22 po natin dadalhin yung mga small gifts or tokens po natin. And then lastly, next Wednesday, ito po ang ating topic. Sentence by Pilate. So itutuloy po natin yung Luke 23 and then pag-aaralan din natin yung Matthew 27. So I hope kasama ko pa rin po kayo next week. Bago po tayo mag-Christmas break, meron pa tayong 2 linggo bago po tayo mag-Christmas break. So see you classmates, God bless you and have a good night's rest. Paalam po!